Treasure Hunting Weekend, mga katiats. Kami ngayon ay narito sa isang lugar na merong napakalaking mangga. Ang manggang ito ay putol na dahil sa nakaraang bagyong Odette na tumba ito. Pero ito'y mangga na siguradong 200 years old na. Mga 3 tao yata ang yayakap dito sa laki ng puno. At hindi lang yan, merong malaking pako na itong tinatawag na perno, yung kwadradong pako na nakapako daw sa mangga na ito, sabi ng ating katiets. Kaya ito, ginamitan ko ng kompas sa mga kompas kapag meron akong karanasan dito na kapag mga century old tree ay magandang gamitan ng kompas. Kasi karamihan ng binabaon lang ng itong individual soldier sa kahoy na marker ay nasa north, east at east karamihan. Yan lang ng mga direksyon. Kaya ito ang ating diagram dyan sa mga gustong magukay sa century old mango gamit lamang ang analysis. Okay, ito yung picture ng natumba na mangga. Ito yung kanyang ugat. Putol na yan kasi 2 taon nang nakalipas at yung malalaking ugat ay wala na rin, nalata na. Kaya ito na lang yung natira, ito yung kanyang mismong trunk. Okay, so malaki talaga siya. Ngayon, sa aking karanasan, meron kasi akong nakitang mga recovered treasures sa puno ng mangga. Kaya ito ang may bahagi ko sa inyo mga katiats. Halimbawa, wala kayong scanner or detector or kahit ano man lang, kahit dowsing wala. So pwedeng analysis lang ito. Halimbawa, ito yung puno ng mangga. Ayan, nakatayo pa yan. Ngayon, hawakan nyo lang yung kompas gaya ng ginamit ko at tumarap ka lang diyan sa mangga. Ngayon, makikita mo yung norte, constant naman yan palagi, nakaturo sa norte yung kanyang needle. So hanapin nyo lang ang direction na east. Okay, direktang east. Yan ang pinakauna. Okay, mga distansya dyan ay 7, 9. Minsan meron lang sa 5. So 5, 7, 9 kapag mga tatlo na ang nakita ko na recovered treasure. Isa dito recovered by Japanese. Ang isa by Korean na talagang ginamitan ng backhoe. At yan, mga century old tree, mangga at tuog yung nakita ko. Ay sa 5, 7, 9 talaga nakuha. Kapag wala sa 5, adjust sa 7 and then adjust sa 9. So east yan. Ngayon minsan wala diyan. Minsan tinago nila sa 45 degrees instead na north. Halimbawa, narito ang north, ito. So yan ay 90 degrees. East, north. 90 degrees ang degree niyan. So hinati nila yan ang gitna. Kinuha ang gitna. So ito ang 45 northeast. So northeast ito, hinati ang north at east. So 45 degrees northeast. At dito rin nyo i-apply ang 579. So halimbawa, ito rin, katulad din na pattern ng kanina. So ito, halimbawa ito una. Halimbawa mga katits to, halimbawa ito yung 5, and then kung wala dyan, northeast na ito. Tisdig din sa 7, and then kung wala, finally 9. Yung tatlo lang yan, papuntang northeast. At dito naman sa eksaktong east, ganun din, 5 ang unang hukay, 7 pangalawa, and 9 pangatlo. Yan ay ano lang, 2 meters tisdig lang, 1 by 1 meter na tisdig, maliit lang. Ang purpose ng tisdig ay para makita nyo ang seksyon ng lupa, ang layers. Kapag backfill ang
2 meters na lalim, kapag maitim pa rin ang lupa, and then medyo malambot, and then may nakikita kayong mga nalalatang dahon na itim na, magiging itim kasi ang mga dahon, hahalo sa lupa sa tagal ng panahon. Kaya wala tayong makikitang black soil sa 2 meters. Ang black soil ay nasa half meter lang yan sa surface ng lupa. At kapag nandun ang black soil sa ika 2 meters, ibig sabihin backfill, ang lupa, tinabon yan. So yan ang isa sa importansya ng pag-test dig, ang pagtingin ng lupa kung backfill ba ito o nagalaw na. Okay, ito naman na diagram sa pagbaon, itong diretso lang ganito. Halimbawa, ito yung lupa. And then nagbaon sila dito. And then tinakpan kaagad ng lupa, backfill. Yan. Yan na paraan, yan ang sa tinatawag na individual soldiers. Yung ibinaon lang ng isang sundalong nagmamadali kasi susurinder na sila. So ganito yan. Direkta ang backfill. Ganyan lang ang tunnel at ang lalim kapag isang tao lang ang naghukay ay 3 to 4 meters. Mababaw. Ngayon, kung ang naghukay ay isang platoon o isang company, sabihin natin engineering brigade, ganito yan. Ang vertical tunnel ay malalim na kasi maraming naghukay. Yan. Karamihan yan ay 14 meters down, vertical, and then bigla siyang mag-island pababa. Pagdating sa ika 14 meters, mag-island siya at saka mag-horizontal na naman. Dito sa slanting, gagawa sila ng hagdan. Ayan. And then mag-horizontal na naman sila. Yan, ang layo niyan ay 14 din, katulad ng lalim. So 14 meters nito. And sa dulo na nito ang bunker. Ang bunker ay pwedeng simentadong kwarto na maliit or gawa lamang sa bedrock na kwarto pa rin na kwadrado. Ang laman ng mga bunker, pinakamaliit ay 3 tons. Karamihan ng laman yan ay umaabot sa halos 30 tons. Kaya ang pinakamaliit ay 3 tons. At ang 30 tons ay hinati nila yan sa 3 or 4. Yun yung mga giveaway. So kung malalaki ang nilalagay sa giveaway, ang natira sa bunker ay hindi na umabot ng 30. Yan, kaya mayroong 3 tons lang. Okay, so ito yung mahirap. Kasi meron siyang slanting downward and then horizontal at hindi natin alam ang direksyon sa ilalim ng lupa kung walang mapa. Okay, so patuloy tayo sa ating video. At dito mga ka-TH ay sinundan namin ang east ng Mangga hanggang 15 meters. Binigyan natin ng allowance. 579 lang pero binigyan natin ng allowance. Kung wala sa 9 ay siguradong aabot ng 15 meters ang mga hinahanap natin. So ano bang meron sa alignment na east? Pwedeng may malaking bato, malapad at may marka na pang treasures na marker, signs, ganyan. Yun lang hanapin kasi lalagyan talaga nila yan ng palatandaan sa unahan ng kahoy. Karamihan yan, malapad na bato, bato na may hugis, basta bato na hindi nabubuhat, yung talagang malaki. Okay, kaya mayroon kaming nakita dito sa dulo. Isang, kung hindi ito septic tank, isang pantheon ito, pero wala na siyang bowl. Naka-align siya sa sa east. Approximately nasa 15-14 meters galing sa kahoy. Nag-detect siya pero hindi tayo sure kasi ang septic tank ay merong nahuhulog yan ng mga precious metals kagaya ng mga singsing, mga earrings, kaya pwedeng mag-detect. At pwede rin na kung ito ay kapanahonan ng hapon na septic tank, pwede rin paglalagyan kasi yan ng hapon ang mga septic tank. Pwedeng marami na ang nakakuha sa septic tank ng hapon, yung septic tank na kapanahon ng giyera. Ngayon gubat na kasi ito, kaya palagay ko ay luma yung septic tank. Detect lang natin
Ito naman, malapit sa septic tank, mayroong bato na may dalawang mahabang guhit. At ang guhit na ito ay bumalik doon sa punong mangga, ang turo. So dalawang guhit, pwedeng mahaba kasi ito. Pwedeng 10 meters bawat isa, so 20. So halos tama, almost 20 ang galing dito, mangga. Kaya balikan namin ang mangga, yun naman ang ating i-scan at i-detect. Itong dito ay survey lang muna kami. Pero may pag-asa din ito, mga ganitong pantheon or septic tank. Wala na siyang bowl. Wala siyang bowl, mga katiyads. So pwedeng pantheon ito. Perfect. Alright, hanggang sa muli mga katiyads. See you on our next treasure hunting weekend. Paalam at ingat kayong lahat.